Binabati ko po ng isang magandang umaga at isang pinagpalang panambahan ngayong araw. Today is January 16, 2022 at tayo po ay patuloy sa online worship service dahil nga po sa pagtaas na naman ng mga kaso ng COVID-19 at lalo na po yung Omicron virus na madaling makahawa. Ngunit naniniwala po ako ang mga lingkod ng Diyos ay kanyang iingatan sa mga huling araw na I believe na dumaraan na po tayo doon sa mga last days, doon terrible times. Ngunit hindi po tayo natatakot dahil ang Diyos ang ating pag-asa kung paano po iingatan ng Israel sa 10 salot ng araw. Ganun din po iingatan ang mga nagtitiwala sa Kanya, ang mga namumuhay ng matuwid kay Kristo. So tayo po ay panandaliang manalangin. Maraming salamat o Diyos sa inyong presensya, O God. In your presence there is fullness of joy. Mananahan po kami sa inyong presensya kahit na po dumating ang mga pagsubok sa sanlibutan ito. Panginoon, lalakad po kami sa aming tema for the year na standing on shaky times, O God. Marami po mga kaguluhan ang parating pa, Panginoon. Ligligan, ngunit Lord, kami po ay confident because you are with us, O God, and nothing can be against us. Salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong salita. Lamisan niyo po ito ng iyong Banal na Espiritu. Let your anointing flow, Lord, kahit na po sa online, through the airwaves, Lord, to the satellites, mag-flow ang inyong anointing upang ang mga makakapakinig ay magkaroon pagpapala at kalakasan ng Espiritu. To you be the glory and honor and power and praise in Jesus' name. Amen. Praise God. So ang ating po pamagat ng mensahe ay a warning to all leaders. Ito po ay isang babala sa mga namumuno. Sa ating po panahon, marami pong hinaing ang mga tao na maraming pang-abuso na ginagawa po sa mga nasa kapangyarihan, pagmaltrato sa mga tao, pagmamanipula, karahasan, at mga pagpapasasa po sa kayamanan sa mga namumuno. Dahil nga po sila ay nasa kapangyarihan, ay wala pong magawa ang tao, hindi umiyak na lamang, o kaya ay maghimutok. At dahil nga po sila ay nilagay sa kapangyarihan. Ngunit para sa ating mananampalataya, sabi po ng Panginoon sa kanyang Biblia na kailangan tayo po ay magpasakop sa mga namumuno, submit to authorities. Kahit na po sila ay may mga political dynasty, na palit-palit na ang mga kanilang magkakamag-anak upang manatili sa kapangyarihan. But then, sabi po sa Bible, we should submit to authorities. Ngunit, alam naman po natin na ang Diyos ang naglalagay, nagluluklok sa posisyon, sa kapangyarihan, at anumang leadership, ito man ay sa bansa, sa gobyerno, sa mga pribadong kumpanya, sa simbahan, sa pamilya, at anumang organisasyon, ay ang Diyos po ang nagluluklok. At kapag ang namumuno po ay mabuso sa kapangyarihan, ang Diyos din po ang nag-aalis sa takdang panahon. So, kung atin po babasahin ang Romans chapter 1, makikita po natin kung bakit napakaraming problema sa kaguluhan sa sanlibutan ito. Nandiyan po yung financial and economic crisis, problema sa peace and order, security, mga natural disasters, climate change, terrorism, political problems, social unrest, poverty, homosexuality, lesbianism, at marami pa pong kinakaharap na problema ang sanlibutan ito. Alam niyo, ang mga bagay na ito ay ugat lamang, ay bunga lamang po. Ito po ay bunga lamang o consequence lamang ng pinakaugat ng problema ng tao. Ang problema po ng tao, ito po ay hindi pagkilala. Lalo na po ang mga pinuno, hindi pagkilala
sa ating Diyos at ating tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa at nagluklok sa mga pinuno. Basahin po natin ang Romans chapter 1 verse 28. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. Ano po ang sinasabi dito? Kapag ang leader po ay hindi kumilala sa ating Diyos, ay ano po mangyayari sa kanyang isipan, ano? Ang kanyang isipan po ay nagiging depraved or reprobate or senseless or foolish or good for nothing. Yun po ang ibig sabihin ng reprobate. Tingnan niyo naman po, no? Sino naman ang mga leader na may nasa tamang pag-iisip ang papayag na ipapatay ang mga bata na hindi pa pinapanganak sa magitan ng abortion, di po ba, ano? Anong klaseng pag-iisip yun? Sino po ang mga leader na nasa tamang pag-iisip ang papayagang maging mag-asawa ang lalaki sa lalaki at babae sa babae? Ano? Sino po ang nasa matinong leader na sasang-ayon na hindi lamang daw po dalawa ang kasarian, hindi lamang lalaki o babae, at mahigit 100 pa. No? Sino po ang mga matinong leader na papayag na illegalize ang gambling, prostitution, at marami po, ano? At sino po ang nasa katinuang leader na ang kanyang magiging aksyon ay puro taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. No, yun po ang nangyayari sa pagiging reprobate mind. Ano, nagiging foolish ang kanyang thinking. Ano pa po? Basahin natin sa Romans chapter 1 verse 29 to 31. Being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful. So, ang binanggit po dito ay mga judgment sa mga bansa, sa mga pinuno, sa mga individual. Ano? So, walang saysay po ang talino ng tao. Walang saysay ang kapangyarihan kung hindi siya tataliwa sa ating Diyos. Kung di niya kikilalanin, kung di niya sasambahin ng ating Diyos, ay walang kabuluhan. Ito po ay pride, katulad po na nangyari kay Lucifer. No, hindi na in-acknowledge ang Diyos at bagkus sinabi pa niya ay nais siyang pantayan ang ating Diyos. Ano? So, ang sabi po sa Bible, pride goes before destruction. Ang kasunod po ng hindi pag-acknowledge sa ating Diyos, pagyayabang, ay destruction. Nakita po natin ang nangyari kay Herod, ano? Kay King Herod. Siya po ay nagmataas at siya po ay ipinalagay na ng mga tao na bilang isang Diyos. Ano po ang nangyari sa kanya, no? In an instant, he was struck dead. Dead on the spot. Ano po? At sabi nga po ay ang kanyang ang katawan ay kinain ng uod. No? Dahil sa kanyang pagmamataas, sa kanyang pagmamalaki, sa kanyang pag-abuso sa kapangyarihan. Ano? Marami pa po experiences tayo. Nabasa yung mga Pharaoh, lahat po sila nagbayad dahil sa kanilang kapanaluan. No? Yung mga hari ng Israel at Judah, namatay sila ng kalulos-lulos. It's because sa kanilang pagiging palalo bilang mga leader, bilang mga hari. In our modern times, nakita po natin si Hitler, si Saddam Hussein, si Gaddafi, si Castro, at marami pa pong mga leader na nagmataas. Even in our country, kilala po natin sa history yung mga nagpataas na mga leaders. So, kaya nga po, dahil sa kanilang pagmamataas, dumating ang panahon na dumating ang kahatulan sa kanilang buhay. Wala pong makakalusot sa Panginoon. He is above every leader. So, nais ko pong pag-aralan natin ang isang maliwanag na halimbawa kung paano kumikilos ang Diyos sa isang pinakamataas na leader nung araw, nung panahon po ni Daniel.
ang kanyang pong pamumuno ay exceptional. Ang Babylon po noon ay ang parang Amerika po sa ating panahon. Sila po yung most powerful nation, richest nation in the whole world. No? So dito po ay makikita natin na kahit gano'n siya kataas, ay kayang ma-overrule yung kanyang mga gawa ng ating Diyos. No? The leader above all leader, the King of all kings, the Lord of lords. Kahit na po ang mga leader ng South Korea, China, Amerika, anumang bansa ay kailangan magpasako pa rin sa Diyos. Na hindi nila kaya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po sa Proverbs 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. Like the river of water, He turns it whatever He wishes. No? Mas ano man ang naisip ng tao, no, ma-overrule siya ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, ang pangalan po ng pinuno na ating pag-aaralan ay si Haring Nebuchadnezzar ng Chaldea o Babylon. Ayon po sa ika-4 na kapitulo ng Daniel. Kilala po niya ang Diyos. Dahil pinakilala ni Daniel ang Diyos sa kanya. Kilala niya. Kaya sa kanyang pananalita ay makikita natin kilalang-kilala niya ang Diyos. But ang problema, hindi po siya nagpapasakop sa Diyos. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos ni Daniel doon sa mga miracles na nangyari kay Daniel, kay Shadrach, Meshach at Abednego doon sa pugon. At marami po siyang nakitang himala. Ngunit hindi pa rin siya naniwala sa ating Diyos. Itinaas pa rin niya ang kanyang sarili. So, simulan po natin ang chapter 4 ng Daniel. Basahin po natin sa Daniel chapter 4 verse 1 to 4. Nebuchadnezzar, the king to all the peoples, nations, and men of every language that live in all the earth, may your peace abound. It has seemed good to me to declare the signs and wonders which the Most High God has done for me. How great are His signs, and how mighty are His wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house, and flourishing in my palace. Ayon po sa ating binasa, si Nebuchadnezzar po ay gumawa ng isang public address. At ni-record po ito ni Daniel. Wala naman pong internet pa noong araw o social media, kaya hindi ko po alam kung paano ito pinablish ni Daniel. Pero sa kanya sinasabi ay kamangha-mangha po ang kanyang talumpati. Sa nabasa natin, parang sa buong buhay ko po, wala pa akong nakita na isang pagan leader o isang unbeliever na itinataas ang ating Diyos. Ang ating Diyos ina Daniel ng sobra-sobra. Kadalasan po ang mga leader ay pinagmamalaki yung sarili, yung kanyang mga accomplishment, yung mga nagawa niya sa pamumuno. So dito ay nakita natin doon sa mga lumabas sa bibig ni Haring Nebuchadnezzar ay papuri, parang sa ating Diyos. Nangyari po ito around 25 to 30 years pagkatapos po ng fiery furnace nila Shadrach, Meshach at Abednego. Ayan. So, ganoon pa man, ang Diyos po ang nakakaalam ng puso. Maaring pinupuri niya ang Diyos, kanyang itinataas, ngunit yung kanyang gawa ay iba. Alam po ng Panginoon. So, nakita ng Diyos na yung kanyang kayabangan. Kailangan pong disiplinahin, kailangan sutuhin siya. Dito nga po, binigyan siya ng isang panaginip ng Diyos na masabi natin lubusan niya ang ikinatakot. Parang itong bangungot na laging nag-i-stop sa kanya yung panaginip na yan. Siya natatakot.
So, ang ginawa po niya ay tinawag niya yung lahat ng mga scholars, mga pantas, mga diviners, even magicians, nagpatawag siya na interpret yung panaginip na yun na kanya ipinaranas ng Panginoon sa kanya. At sino lamang po ang nag-qualify na ma-interpret yung kanyang panaginip? Si Daniel lamang po. Basahin po natin sa Daniel chapter 4 verse 8 to 9. But finally Daniel came in before me, whose name is Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is a spirit of holy gods. And I related the dream to him, saying, O Belteshazzar, the chief of magicians, since I know that the spirit of the holy gods is in you, and no mystery baffles you, tell me the visions of my dream, which I have seen, along with its interpretation. So dito po, nakita natin na alam ni Nebuchadnezzar, na si Daniel ay isang lingkod ng Diyos. Alam niya na katotohanan ay na kay Daniel. Sa kanyang experiences, alam niya po na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. At alam niya na naghahayag ang Panginoon sa mga panaginip kay Daniel. Kaya siya po ang tinawag ni Haring Nebuchadnezzar upang interpret ang kanyang panaginip. Alam ni Nebuchadnezzar ang theology. Kabisado niya ang theology ni Daniel. Basahin po natin Daniel chapter 4 verse 3. How great are his signs, and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. So dito po makita natin na kilala niya, kilala niya ang faith, ang pagkakakilala ni Daniel sa ating Diyos. Kaya kinilala rin niya ang ating Diyos. So alam niyo po, napakagandang punto ito para sa atin, na kapag sinagunin ng tao ang kapwa walang takot sa Diyos, sabi sa Bible ay parang nagkonsulta rin sa fool, kung konsultahin mo isang tao na wala sa katotohanan, hindi alam ang salita ng Diyos, so parang ka lang humihingi ng payo sa isang mangmang, sabi sa Proverbs. Napakadami po nating mga naging magagaling na presidente sa ating bansa, at marami po naging mga bright, mga economic, political, social, and military advisors, di ba, ay graduate pa sa ibang bansa. Ngunit nakita po natin, bakit napakatatalino ng mga advisors, and yet ang ating bansa ay hindi umaangat, patuloy pa sa pagbaba. Bakit po? Bakit ganon? Alam kaya nila ang katotohanan ng salita ng Diyos para makapagbigay po sila ng tamang payo sa mga presidente. Pinayuhan kaya nila ang ating mga presidente na magtayo ng isang righteous government. O di kaya ay, sad to say, baka kinonsinti pa na gumawa ng corruption. Dahil nakita po natin yung mga past presidents natin, napakagagaling, but then sila ay nagnakaw. Sad to say, sila ay hindi naging tapat sa paglilingkod sa ating bansa. So dito po sa akin lang salubin, napakadami naman pong danger, napakadami pong mga Christians na maaring gawing advisors upang makapagbigay ng tamang abiso, katulad po nila Daniel, makapagbigay ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. At alam naman po natin na ang Amerika po ay nagsimula sa tama. Nagkaroon po sila ng mga leaders noong araw na talagang godly, God-fearing leaders, katulad nila Abraham Lincoln, nila George Washington, at marami pa pong iba. And then, ang kanila pong constitution ay pinattern sa mga principles ng Biblia. Kaya nga po,
itinaas ng Diyos ang bansang yun. Ano? But sad to say, dahan-dahan po nagde-deteriorate, mapasok yung mga unrighteous leaders sa Amerika, at nababago na po, ginagawang legal na yung ibang mga tinatawag na kasalanan sa Biblia. So, ito po ay namamaging pattern sa ating bansa, no? Na magkaroon po tayo ng mga leaders na may takot sa Diyos, mga advisors na katulad nila Daniel, na makapagbigay po ng tamang payo at interpretation po, no, sa mga pangitain. Praise God. Ano? So, sa ating pong istorya, nakita po natin na inilahad ng hari yung kanyang panaginip at nagbigay naman po ng interpretation si Daniel. So, panoorin po natin ang video na ito. I had a dream which made me afraid. The images I saw terrified me. Belteshazzar, I looked and saw before me a tree in the middle of the land. The tree grew strong and tall. Its top touched the sky, and it was visible to the ends of the earth. Its leaves, they were beautiful. Its fruit was abundant. The beasts of the field took shelter under it, and the birds of the air lived in its branches, and from it every creature was fed. Then I looked again, and I saw a messenger coming down from heaven, and he cried out aloud, "Cut down the tree, trim off its branches, strip its leaves, scatter its fruit. Let the beasts flee from under it, and the birds fly from its branches. But let the stump and its roots, bound in iron and brass, remain in the ground, in the grass of the field. Let it be drenched by the dew from heaven. Let it live with the animals of the earth, and let its mind be changed from that of a man to the mind of an animal." This is the dream that I had. What does it mean? My lord, if only the dream applied to your enemies, and its meaning to your adversaries. The tree which you saw, which grew large and strong with its top touching the sky, you, O king, are that tree. You have become great and strong. Your greatness has grown until it reaches the sky, and your dominion extends to the distant parts of the earth. But you saw a messenger, a holy one, coming down from heaven, saying, "Cut down the tree and destroy it, but leave the stump bound with iron and bronze in the grass of the field, while its roots remain in the ground. Let him be drenched with the dew of heaven. Let him live like wild animals." This is the interpretation, O king. And this is the decree that the Most High has issued against my lord the king. You will be driven away from people and live with the wild animals. You will eat grass like cattle until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone. The command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that the Most High rules. Therefore, O king, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed. Seek the Lord while he may be found. And it may be that your prosperity will continue. But the memory of kings is often short. And 12 months later, when the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon. In all the world, is there anything like this? No, my king. My great wall, which, mountain-like, cannot be moved,
I've made with mortar and brick. Its foundations I've placed upon the very bosom of the underworld. Its top I've raised mountain high. Is this not the great Babylon that I have built as my royal palace with my mighty power for the glory of my majesty? His words were still on his lips when a voice came down from heaven. Nebuchadnezzar, for your arrogance and your failure to give glory to the Most High, your authority is stripped from you. Go now from this kingdom which you claim. Your mind shall be reduced to that of an animal, and you will wander the land until you acknowledge the glory of God as above your own. Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. For 7 years he ranged the wild lands of Babylon. But it was not until the full time of his exile was completed that he turned his eyes toward heaven and declared, Praise be to the Most High. Honor and glory to him who lives forever. Rise, Nebuchadnezzar. For his dominion is an eternal dominion. Before him, all the people of the earth are regarded as nothing. He may do as he pleases with the powers of heaven and all the people of the earth. And no one may say him nay. No one may say him nay. Beware your place, for I am not as I was. Let it be recorded that I, Nebuchadnezzar, do praise, exalt, and glorify the King of heaven, because everything he does is right, and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble. Sa ating pong istorya ay simple lamang po ang nangyari. No, si Haring Nebuchadnezzar po ay yung nakapanaginip na siya yung malaking at matatag na puno, matahid na puno, no? Na yumabang, dahil sa prosperity ng Babylon, kayamanan, siya po ay yumabang at inako niya na dahil sa kanyang accomplishment, sa kanyang pagsisikap, ay na-accomplish yung Babylonian Empire na sumakop sa buong daigdig, yung mga known world noong araw. No, so dahil po sa kanyang kayabangan, ay siya po ay pinurusahan ng Diyos. No, sa panaginip ay pinutol yung puno, ibig sabihin mo yung kanyang kadakilaan ay tinagpas, pinutol ng Panginoon at siya po ay ibinaba. No? Hindi lamang po siya ibinaba, mas masahol pa sa isang pulubi ang nangyari sa kanya. Nasiraan po siya ng pag-iisip at siya po ay namuhay, ka-level ng mga hayop.
Ang kinakain niya po ay damo na doon sa mga tabuhan at gumagapang po siya na parang hayop. Dito po ay nagbigay po ng warning, ang ating Diyos na huwag magmayabang ang sino mang leader, ang sino mang pununo na tinalaga ng Panginoong Hesus ng ating Diyos dahil meron po kaparusahan. Ano po ang sabi sa Daniel chapter 4 verse 33? The very hour the word was fulfilled concerning Nebuchadnezzar, he was driven from men and ate grass like oxen. His body was wet with the dew of heaven, till his hair has grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. Praise God, So ito po ay warning sa lahat ng leaders, Pinagyari po ito ng Diyos upang malaman ng mga leaders na merong mas mataas na leader. Kahit na po sinong leader sa namumuno sa sanlibutan ito, kailangan kilalanin, i-acknowledge yung kapangyarihan ng isang leader, yung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Siya po yung tunay na nagpapasya. Siya yung nagkukontrol, siya yung nagre-reign sa bawat nation. Kung naman nangyayari sa lahat ng bansa, meron pong kapahintulutan ito ng Diyos at siya po ang gumagawa ng final decision for every nation. Basahin po natin ang Daniel chapter 4 verse 17. This decision is by the decree of the watchers, and the sentence by the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will, and sets over it the lowest of men. Kita mo natin na kahit po magplano ang sino mang leader, ang kalooban ng Diyos pa rin ang siyang nasusunod at siyang pinapatupad. Basahin din po natin sa Daniel chapter 4 verse 26. And inasmuch as they gave the command to leave the stump and roots of the tree, your kingdom shall be assured to you after you come to know that heaven rules. So ito po yung dapat isa pamuhay, malaman po ng bawat leader, lalo na yung mga nagmamataas, na kayang-kayang ibagsak ng Diyos in an instant kapag naging panalo ang isang leader, kahit po siya ay nagpapatupad ng mga ordinansa, mga activities ng bansa, ang Diyos pa rin po ang nasusunod sa lahat ng bagay. Pag sinabi ng Diyos, itigil yan, kailangan sumunod ang lahat. Kapag sinabi ng Diyos na ituloy yan, kailangan ituloy, wala po makakapigil. Even, nakita po natin sa history, kahit na si Hitler ay naging ruthless, pinapatay niya ang 6 million Jews, but then, sovereign pa rin ang Panginoon. Sovereign pa rin ang Diyos. Siya rin po ang may control. Pinangyari niya yun for a specific purpose para po sa bansang Israel. Yan. Praise God. So ito po ay talagang dapat mapakinggan ng lahat ng leaders na hindi po tayo maaaring magmayabang. Kahit anong klaseng leader po tayo. Ngunit alam niyo po, mahabagin pa rin ang ating Diyos. Ayon po sa panaginip, hindi po pinutol kundi itinara yung mga roots. Yung mga roots ng puno, ibig sabihin po, may chance pa na yung puno ay mabuhay at lumagang muli. May chance si Nebuchadnezzar na maibalik. Maibalik sa kanya ay ang kanyang pagkasira ng pag-iisip, maibalik sa kanya ang pamumuno, paghahari uli sa Babylon. Sa kanyang condition ay kailangan po siyang magsisi, lumapit, humingi ng tawad sa Diyos at taligdan ang kanyang mga kayabangan at masasamang gawa. Praise God, So, siya po ay sa bandang huli, nagsisi din. At sa kanyang pagsisisi, sa kanyang panumbalik, alam niyo, ginawa pang higit ang kanyang kadakilaan kaysa nung una. Basahin po natin sa Daniel chapter 4 verse 36.
At the same time, that my sanity was restored, my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisors and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before. Praise God. So nakita po natin na sa lesson na ito na kailangan po ang lahat ng leader ay magpasakop sa ating Diyos. Ang sabi po sa Bible ay ipanalangin po natin yung ating mga leaders upang magkaroon ng katahimikan at kapayapaan po sa ating buhay. Basahin po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. So, paano po magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan ang ating bansa? At paano, ano po ba yung kailangan ipanalangin natin sa ating mga leaders? Kadalasan po, pinapanalangin natin na bigyan ng wisdom ang ating po mga leaders upang siya po ay makapamuno, makapamahala ng maayos sa ating bansa, na malabanan niya ang corruption, maitaas niya ang antas ng ekonomiya ng ating bansa, magkaroon ng peace and order, at mag-create ng mga trabaho para doon po sa walang trabaho. Maganda rin po yun, mga ating panalangin. Ngunit higit na mas maganda na ating ipanalangin, yung kaligtasan ng ating mga namumuno, especially ang ating presidente. Yung kanyang kaligtasan, katulad po na nangyari kay Nebuchadnezzar, maganda po yung pag-unlad, but then mas mahalaga na malaman natin yung pag-unlad ay nasa kamay ng Panginoon. Sabi po sa Psalm 75 verse 7, promotion comes from the Lord. Ang mahalaga po yung mabago, yung pamumuhay, yung ugali ng mga namumuno. Magkaroon po ng righteousness ang kaniyang pamumuno, because ang sabi po sa Bible, righteousness exalts a nation. Itinataas lamang po ng Diyos ang isang bansa kapag nakita niya yung pamumuhay ng matuwid ng mga mamamayan at lalo-lalo na po ang mga pinuno. Hindi po sa galing. Sabi ng Bible, not by might nor by power, but by my spirit. Kung bakit niya po pinapaulad ang mga bansa, kung bakit niya itinataas ang mga bansa. Hindi po yun sa galing. Nakita naman po natin si David, siya po ay isang pastor lamang na hindi nga po nakapag-aral sa isang mataas na universidad. But then, nakita po natin dahil sa kanyang kababaan ng loob, in-acknowledge niya, he is a man after God's own heart. Ano po nangyari sa bansang Israel? Itinaas po ng Diyos. Yung sa pamumuno ni Haring David, bago po niya i-turn over kay Haring Solomon, nandun yung greatness ng kingdom. Hindi po sa galing, hindi po sa tapang, kundi dahil po sa Espiritu ng Diyos. Kapag nagpasako po ang leader, kapag siya po ay nabuhay, na matuwid, then the Lord will exalt a nation. Praise God. So ipanalangin po natin na magpadala po ang mga ang Diyos ng mga Daniel, yung mga alam ang katotohanan na magiging advisor ng ating mga leaders, maghahayag ng salita sa ating gobyerno at sa lahat ng nilalang sa ating bansa. Ipanalangin po natin na ating mga pinuno ay buksan ng Panginoon yung kanilang mga spiritual eyes and ears, upang maintindihan po nila ang salita ng Diyos. Yun lamang po ang pag-asa. Nabasa po natin kanina sa Romans 1, kaya nga po nagkakawindang-windang ang mga bansa. It's because they fail to acknowledge the one true God. Sabi nga pa doon sa ating binasa, dahil kahit nakilala nila ang Diyos, ay hindi nila ina-acknowledge ang Diyos, because sila po ay sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan. That's why yung puot ng Panginoon ay nati-trigger because ayaw ng tao i-acknowledge siya.
Ayan, so si Daniel po ay lagi niyang pinapanalangin yung kanyang hari. At dito po sa Daniel chapter 2 verse 23, even yung panaginip ng hari ay hinihingi ni Daniel, yung revelation. Basahin po natin Daniel chapter 2 verse 23. I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you. For you have made known to us the king's demand. Ayan, so si Nebuchadnezzar po ay patuloy nagmayabang, but then dahil po doon sa word, no, sa mga na-share ni Daniel sa kanya, ay nagkaroon po, nagbunga po ng repentance yung salita ng Diyos. Although siya po ay nagyabang, kilala niya ang Diyos, but then dumating yung point na yung word na yon ay nag-lead sa repentance. In-acknowledge niya nung dumaras po siya ng mga paghihirap, nung dinisiplina ng Panginoon, ay nagpakumbaba po siya. Nag-repent siya. At yun nga po, i-restore yung kingdom ng Babylon sa kanya, higit pa doon sa una. So dito po sa mga talatang ito, makikita po natin kung paano niya, in-acknowledge, isang unbeliever na hari, in-acknowledge niya ang ating Diyos. Basahin po natin sa Daniel chapter 4, verse 34 to 35, at Daniel chapter 4, verse 36 to 37. At the end of the time, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain His hand or say to Him, "What have you done?" At the same time, my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselors and nobles resorted to me. I was restored to my kingdom, and excellent majesty was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice, and those who walk in pride He is able to put down. So bilang pong conclusion ay wala pa po si Lord Jesus, ay nag-prophesy na si Haring David, patungkol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Simulan po natin sa Psalm chapter 2 verse 1 to 4. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, "Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us." He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. So dito po ay sinasabi ng Diyos na dapat kilalanin ang kanyang bugtong na anak. Ang mga bansa po ay gumagawa po ng samahan, tinatawag na United Nations, nagkakaisa sa mabubuti namang layunin. Ngunit sa kanilang pag-iisa ay walang puwang ang ating Panginoon, ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus. In fact, sila po ay bumubuo ng one world government, one world religion, na hindi po ang Panginoong Yesus ang itinataas. In short, ay nilalabanan nila ang Panginoong Yesus. Kaya nga po, darating ang panahon na kapag naghahari na yung Antikristo, ay lalabanan ang ating Panginoon. Praise God. Pero sinabi sa Bible na gumagawa man ng gano'n ng tao, ay tumatawa lang ang Panginoon sa kanyang trono sa taas. Basahin po natin sa Psalm chapter 2 verse 5 to 6. Then He shall speak to them in His wrath and distress them in His deep displeasure. Yet I have set my King
on my holy hill of Zion. So dito po, makita natin na nung una pa man nais ipakilala ng ating Ama ang kanyang bugtong anak upang siya ay sambahin, i-acknowledge, purihin, at tanggapin bilang tagapagligtas. Pero ayaw po ng tao. Ayaw. Nung dumating po si Jesus bilang isang Messiah, ay ipinapatay pa nila. No? Ayaw talaga ng tao na i-acknowledge ang tunay na Messiah. Ngunit gumawa po na nagbigay ng final warning na matindi po ito. Ang final warning po ni David. Basahin po natin sa chapter 2 ng Psalm verse 10 to 12. Now therefore, be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are those who put their trust in Him. So kung ating iintindihin po ang prophecy na ito ay matindi po, no? I hope and pray na maintindihan po ito ng lahat ng mga leaders. Sa ating pong binasa ay kailangan sambahin po, no? Ang Diyos na may banal na takot. At sinasabi po yung kiss the Son. Ano? Ibig sabihin po ito'y mahalin na lahat ng tao, ng mga namumuno, ang ating bugtong ng anak ng ating Ama. Nung ating Panginoon Jesus, mahalin siya. Ano? At kapag hindi ginawa ng tao ito, hindi na minahal, hindi sinamba ang ating Panginoon Jesus, ay magiging kahindig-hindig po ang sasapitin ng mga namumuno ng mga tao. No? At si Jesus po ay nagpunta rito noong una bilang isang maamong tupa, but then sa kanyang muling pababalik, hindi na po siya isang tupa, kundi siya ay warrior, the Lion of Judah. Mapupuot siya doon sa mga lumalaban sa kanya, yung mga umaalipusta sa kanya, nagre-reject sa kanya. Siya ay mapupuot. Sinabi mo sa verse 12 na maaring sumiklab at any moment. Yung puot na ito. Alam naman po natin ito ay sinabi pa ni Daniel matagal na panahon na. How much more itong any moment na ito ay napakalapit na, na maaring bumalik ang ating Panginoong Jesus like a thief in the night. Any moment, hindi po natin alam, So, sa kanyang muling pagbabalik ay sabi po sa Book of Revelation, yung mga hari, yung mga pinuno na siya ay nilalabanan, na hindi siya ni-acknowledge. Kapag dumating yung coming of Christ, yung puot, at sabi po sa Book of Revelation, sila po ay matatakot. At sila po ay magtatago doon sa mga kuweba. At sasabihin na sa mga bundok, mountains, rocks, fall on us. Pipiliin pa nila na bagsakan sila ng mga bato, mga bundok, kaysa maranasan nila yung puot ni Jesus Christ. But then, talagang sabi po sa Book of Revelation, there will be terrible consequences sa kanyang puot. Marami pong magsasuffer. Maraming bundok, malulusaw, mararanasan ng mga kumakalaban sa Panginoong Jesus ang kanyang puot sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit, sabi po sa Thessalonians, hindi po tayo kasama doon sa mga will suffer wrath. Dahil po tayo po ay in-acknowledge natin that Christ is Lord of our life. Tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, at siya po ay ating sinasamba. I-spare niya tayo, i-rapture niya ang church upang maligtas po doon sa judgment na paparating sa sanlibutan ito. So sana po ay maintindihan po ito ng lahat ng leaders, lahat ng mga namumuno, at lahat ng tao na si Jesus po ang dapat nating sambahin. Ang sabi nga po, every eye shall see. Kapag dating ng Jesus, lahat ay makikita siya sa kalangitan, at everybody will be terrified. Sabi po sa
Biblia ay ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi si Kristo ay Jesus. Jesus is Lord for the glory of the Father. So ang lahat po ng tatalima sa Kanya, i-acknowledge siya, susunod sa Kanyang salita, will never fear. Meron tayong Panginoon na magliligtas sa atin at higit sa lahat, magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Malapit na po magtapos ang sanlibutan ito, nakikita po natin ang mga senyales. But then, sabi po ng Bible, kapag nakita na natin ang mga senyales na ito, rejoice, for your redemption is drawing near. Malapit na po ang ating pagliligtas. So again, nais ko pong ipaalala sa mga leaders na huwag natin pong itaas. No? Kung tayo po ibinigyan ng katungkulan, huwag tayo magmataas, huwag tayo magyabang, kundi i-acknowledge natin na may mas mataas sa atin, merong Jesus na Lord of the universe na kailangan po tayo magpasakot. Amen. Hallelujah. Tayo po ay yung manalangin. Indeed, you are the King of Kings and the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. O God, wala pong ibang pangalan ang maitataas sa langit at lupa kundi ang iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Yesus. Kaya kami po ay lumalapit ngayong umaga, Panginoon. Kung minsan ay nagiging Lord kami sa aming sarili, kami ang mga nasusunod, Panginoon, patawad. At we want to be subject to you, O Panginoon. Nais po namin magpasakop sa inyo, sa iyong salita, araw-araw ng aming pamumuhay upang maging tama po ang aming pamumuhay. Lord, nasa tamang direction, O God. And nasa tamang blessing ang mga nagpapasakop sa inyo, sumusunod sa iyong salita. Kaya pagpalaan niyo po lahat ng mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Especially na marami pong eleksyon. Lord, choose the right people, Panginoon, na magsasubmit sa inyo. Panginoon, choose the right persons na papalit sa kasalukuyang administrasyon upang mag-submit sa inyong kalooban, O God. Alisin niyo po, Panginoon, ang sino mang mga palalo na maaari pang magpahamak sa aming bansa. Ngunit, Lord, magpadala po kayo ng mga tamang kandidato, tamang ibuboto, Panginoon. Give wisdom sa mga tao na mamimili, Panginoon, ng tunay na mga lingkod na inyong itatalaga. Kaya salamat, O Diyos, na kami po yung maasa. May pandemic man, but then, Lord, we are glad na meron kaming Jesus na bumuro sa aming buhay. Thank you, Father, for all these things. We ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.